Mayroong isang tunggalian sa Asya na tila ba nalilimutan na ng daigdig. Hindi dahil naresolba na ito, kundi dahil nasanay na lang tayong background ito sa pandaigdigang geopolitics. Ngunit kung ito'y muling sumiklab, ang pinsala nito ay hindi lamang sa Asya, kundi pandaigdigan. Ito ang Korean War, isang digmaang hindi talaga natapos, kundi pansamantalang pinatahimik lamang. Kapag pinag-usapan ng North and South Korea, napakadaling malinlang ang mga baguhan sa usaping militar. Sa unang tingin, parang malinaw na agad ang sagot kung alin sa dalawang Korea na ito ang mas makapangyarihan. Ang North Korea, may nuclear weapon, maraming missile, merong libo-libong sundalong nagpaparada at laging nababalita dahil sa kanilang mga agresibong pahayag. Sa kabilang banda naman, ang South Korea, tahimik at mas kilala sa kanilang cultural impact tulad ng K-pop at Samsung. Kaya naman, para sa wala masyadong kamalayan, napakadaling sabihin na lamang ang North Korea sa labanang ito. Mas mabagsik, mas mapanganib at mas kinatatakutan. Ngunit ang ganitong pananaw ay produkto lamang ng ingay, hindi ng pagsusuri. At sa isang tunay na digmaan, ang maingay ay hindi palaging ang pinakamapanganib. Ang Korean War ay hindi kailanman tunay na nagtapos. Walang formal na peace treaty, armistice lamang ang umiiral hanggang sa ngayon. Ibig sabihin, legal na magkaaway pa rin ang North and South Korea, kung saan pareho silang nakadeploy na militar araw-araw. Parehong may nakahandang plano sakaling sumiklab muli ang digmaan. Ngunit, dito pa lamang may kita na ang malaking kaibahan sa dalawang pag-iisip at military posture ng dalawang bansang ito. Ang North Korea ay laging nakahanda upang manakot, lumikha ng ligalig, magdulot ng ingay, at magpakita ng lakas upang gulantangin ang mga kalaban at ipaalam na makapangyarihan silang bansa. Samantala, ang South Korea ay tahimik na naghahanda upang manalo, hindi lamang sa unang araw ng labanan, sa ikalawa o ikatlo, kundi hanggang sa katapusan ng mga labanan. Ang dalawang Korea ay pinaghihiwalay ng Korean DMZ o Demilitarized Zone, isang linya na may humigit kumulang 250 kilometers na haba at kapal na 4 na kilometro. Sa kahabaan ng zonang ito, matatagpuan ang isa sa pinakamakapal na konsentrasyon ng mga artillery, sundalo, tangke at iba't ibang sandata ng digmaan sa buong mundo. At sa timog ng linyang ito, naroroon ang kabisera ng South Korea, ang Seoul, na may layong 50 kilometers lamang mula sa DMZ. Ibig sabihin, kapag sumiklab ang digmaan, ang puso ng South Korea ay nasa agarang range ng dambuhalang artillery forces ng North Korea at maaari itong tamaan umaabot sa loob lamang ng ilang oras. Mukhang napakapeligroso ng sitwasyon ng Seoul. Ngunit dito po pasok ang mas mahalagang tanong. Kung ganito kalapit sa panganib ang kanilang lungsod, bakit kalmado at kumpiyansa ang South Korea? Ang sagot, ang kanilang military doctrine, kung saan nakadisenyo ang kanilang hukbo para sa mabilisan, precision at prevention attack. Para sa mga South Korean strategies, hindi opsyon ang mapalaban sa isang mabagal, dikit-dikit at malapitang digmaan na sanay ang mga North Korean. Sa halip, ang kanilang layunin ay pigilan, putulin at tapusin agad ang kakayahan ng mga kalaban na magsagawa ng organisado at malawakang opensiba sa kanilang teritoryo. Sa madaling sabi, dudurugin na nila ang puwersang North Korean bago pa makalapit ang mga ito sa kanilang kapitolyo. Sa bahaging ito ng ating video, ating pag-usapan ang military strength ng dalawang bansang ito. Ang North Korea ay may tinatayang 1.2 hanggang 1.3 milyong sundalo, isa sa pinakamalaking standing army sa buong mundo. Karamihan sa kanila ay mga conscript na nagsisilbi ng mahaba at sapilitang serbisyo na kadalasang umaabot ng 8 hanggang 10 taon. Sa usapin naman ng loadout o kagamitan, nananatiling luma at basic ang karamihan sa kagamitan ng kanilang infantry.
Ang pangunahing armas pa rin ng mga ito ay ang AK pattern rifle tulad ng Type 58 at Type 68, mga lokal na bersyon ng AK-47 at AKM na dinisenyo pa noong Cold War. Limitado ang kanilang access sa modernong optics, kaya naman karamihan sa kanila ay gumagamit lamang ng iron sight. Ang body armor naman nila ay hindi standard issue. Maraming unit ng North Korean Army ang umaasa lamang sa mga steel helmet at manipis na flak jacket o minsan pa nga ay wala. Ang training doctrine naman ng mga sundalong North Korean ay nakatuon sa disiplina, pagsunod at mass formation tactics sa halip ng flexibility at independent decision making ng mga small unit na pinapaboran sa makabagong digmaan. Bawat desisyon ng mga sundalo, kahit sa pinakamababang level, ay nararapat na aprubahan ng kanilang mga commander, malayong malayo sa mga independent unit kagaya ng mayroon sa Amerika, Ukraine at iba pang modernong hukbo sa kasalukuyan. Dagdag pa rito, ang promotion at command position ay hindi laging batay sa husay sa labanan, kundi sa political loyalty at ideological reliability ng mga sundalo. Kung titingnan sa papel, mukhang napakalakas ng hukbo ng North Korea dahil sa dami nito. Ngunit sa makabagong digmaan, nananatiling tanong kung gaano nga ba ka-epektibo ang isang malaking hukbo na kulang naman sa modernong equipment. Wala masyadong kakayahang magdesisyon ng mabilisan at kapos sa mahusay na pamumuno. Sa kabilang panig, ang South Korea ay may humigit kumulang 500,000 na mga sundalo. Di hamak na mas kaunti kumpara sa North Korea, ngunit mas sistematikong hinubog para sa modernong labanan. Tulad ng North Korea, may mandatory conscription din sa South Korea, ngunit mas maikli ang termino pero tumatanggap sila ng mas intensive na training na nakatuon sa combined arms operation, urban combat at rapid response scenario. Sa usapin ng loadout, malinaw ang agwat ng dalawang hukbo. Ang standard infantry weapon ng mga South Korean ay ang K2 assault rifle, isang modernong 5.56mm platform na mayroong mas maayos na ergonomics, accuracy at compatibility sa iba't ibang attachment. Karaniwan din na mayroong optics ang mga sundalong South Korean tulad ng red dot sight, magnified optics at sa mga piling unit, night vision at thermal devices. Standard issue din ang modern body armor, ballistic helmet at load-bearing vest na dinisenyo para sa mobility at proteksyon ng mga sundalo. Sa larangan naman ng komunikasyon, gumagamit ang mga South Korean infantry ng secure digital radio at mga battlefield management system na nagbibigay ng real-time coordination hindi lamang sa pagitan ng mga sundalo kundi pati ng kanilang mga armor, artillery, navy at maging air support. Ang kanilang training doctrine ay nakatuon sa Small Unit Initiative kung saan inaasahan ang mga sundalo at junior officer na mag-isip, mag-adjust at kumilos kahit maputol ang command chain. Milya-milyang layo sa military doctrine ng kanilang katapat na North Korean. Sa usapin ng mga tangke at armored vehicle, ang North Korea ay isa sa may pinakamalaking armored forces sa Asia pagdating sa dami. Tinatayang may humigit kumulang 4,000 hanggang 4,500 main battle tanks ang North Korean People's Army. Ang pundasyon ng kanilang tank force ay binubuo ng mga Soviet-era design at mga local variant nito, kabilang na ang T-55 at T-62, mga tangkeng nabuo noong 60s at 70s, pero hanggang ngayon ay nagsisilbi pa rin mga frontline unit ng mga North Korean. Bukod sa mga tangkeng ito, meron din silang Pokpung-ho, ang itinuturing na pinaka-advanced na tangke ng North Korea, kung saan meron itong mas makapal na armor, upgraded na mga fire control system, ngunit meron pa ring limitadong optics. Sa kabila nito, ang Pokpung-ho ay nananatiling isang Cold War design, makaluma ngunit dumaan lamang sa modernization. Kaya naman, hindi pa rin ito may tuturing na tunay na katapat ng mga modernong tangke ng Western countries at ng South Korea. Sa larangan naman ng armored personnel carrier at infantry fighting vehicle, ang mga North Korean ay mayroong 2,500 hanggang 3,000 unit.
Karamihan ng kanilang mga infantry fighting vehicle ay kinopya sa mga Soviet tulad ng BMP-1 at BMP-2 type vehicle. At para naman sa kanilang mga APC, gumagamit din sila ng mga Soviet BTR-60 at BTR-80. Ang pangunahing layunin ng mga makalumang sasakyan na ito ay ang mabilisang paghatid ng infantry sa frontline, hindi para sa mahabaang labanan sa isang high-intensity battlefield. Ang mga Cold War era equipment na ito ay merong limitadong armor protection, situational awareness at survivability laban sa mga modernong anti-tank weapon at air power. Dahil sa kombinasyon ng low-tech communication at military doctrine, ang koordinasyon sa pagitan ng mga tangke, APC at infantry ng North Korea ay lubos na umaasa sa kanilang mga commander at mga rehearsal at maramihang pagsugod sa halip na flexible maneuver warfare. Sa kabuuan, ang lakas ng North Korean Armored Force ay sa kanilang bilang at shock value. Maraming tangke, sabay-sabay nagagalaw at umaasang lunurin ang depensa ng kalaban gamit ang kanilang bilang. Sa kabilang panig naman, ang South Korean Armored Force ay mas maliit kumpara sa mga North Korean. Gayunpaman, iba ang kanilang doktrina kung saan hindi sila umaasa sa mass attack kundi sa precision, survivability at dominance sa modern battlefield. Tinatayang may humigit kumulang 2,300 hanggang 2,500 main battle tanks ang mga South Korea na binubuo ng magkakahalong legacy at cutting-edge platform. Ang gulugod ng kanilang armored unit ay ang K1 at K1A2 tanks, mga modernong tangke na mayroong advanced fire control system, stabilized gun at night fighting capability. Ngunit ang tunay na game changer ng South Korean Armored Force ay ang K2 Black Panther, isa sa pinaka-advanced na main battle tank sa mundo. Ang K2 ay may 120mm smoothbore gun, advanced composite armor, modern thermal sight, digital battlefield networking, at high accuracy, fire-on-the-move capability. Sa larangan naman ng armored personnel carrier at mga infantry fighting vehicle, makabago din ang diskarte ng mga South Korean. Mayroon silang tinatayang 3,000 hanggang 3,500 na mga APC at IFB kung saan nangingibabaw ang K-21 infantry fighting vehicle. Ang K-21 ay hindi lamang panghatid ng sundalo, isa itong tunay na combat platform na armado ng 40mm autocannon, modernong sensor, thermal optics at sapat na armor para makipaglaban sa high-intensity battlefield kumpara sa mga BMP at BTR na mga North Korean. Gayunpaman, ang tunay na lakas ng South Korean Armored Force ay hindi lamang sa bakal at baril, kundi sa kanilang doktrina at coordination. Ang kanilang mga unit ay sanay sa combined arms warfare kung saan ang mga tangke ay hindi gumagana ng mag-isa, kung saan ito ay suportado ng mga infantry, artillery, drones at maging air power sa real time. May kakayahan silang magsagawa ng rapid maneuver at counter penetration operation, lahat suportado ng digital command and control system. Ngayon naman, ating pag-usapan ang Air Force ng dalawang bansang ito. Sa modernong battlefield, ang air power ang unang nagdedesisyon kung sino ang may karapatang magpagalaw ng kanilang puwersa. Bago pa umandar ang mga tangke, bago pa umusad ang mga infantry, ang laban ay madalas na pagpapasyahan na sa himpapawid. Ang bansang may kontrol sa ere ay may kakayahang pumili kung kailan lalaban, saan lalaban at paano lalaban. Gamit ang Air Force, maaari nitong putulin ang supply line, bulagin ang radar at durugin ang command center ng mga kalaban bago pa makaaksyon ang mga ito. Sa kabilang banda, ang bansang walang air superiority ay napipilitang lumaban ng nakapiring, umaasa sa tsamba, tapang at dami. Kung pag-uusapan ng air power, kapansin-pansin ang malaking kalamangan ng mga South Korean sa kanilang katapat na North Korea. Tinatayang may humigit kumulang 900 hanggang 1,100 aircraft ang North Korean Air Force. Ngunit, malaking bahagi nito ay hindi naangkop sa modernong digmaan. Ang karamihan sa kanilang fighter fleet ay binubuo ng mga MiG-17, MiG-19 at MiG-21, mga eroplanong dinsenyo noong 1950s hanggang 1960s.
Mayroon din silang mas moderno ngunit mas maliit na bilang ng MiG-23 at MiG-29 na itinuturing na pinakamodernong fighter nila, ngunit karamihan sa mga ito ay luma na, limitado na ang mga upgrade at merong seryosong issue ng maintenance at spare part. Karamihan sa North Korean aircraft ay kulang sa modern radar, data links at advanced targeting system. Dagdag pa rito, limitado ang oras ng flight training ng kanilang mga piloto dahil sa kakulangan sa langis, spare part at modern simulator. Sa isang modernong air war, ang piloto na kulang sa training ay dehado kahit gaano pa karami ang kanyang eroplano. Wala ring sapat na airborne early warning system ang North Korea, kaya't limitado ang kanilang situational awareness kapag lumilipad. Umaasa lamang ang mga ito sa ground-based radar at centralized command na madaling matarget, majam o maputol sa unang oras pa lamang ng labanan. Sa kabilang panig, ang South Korean Air Force ay isa sa pinakamoderno at pinakahanda sa buong mundo. Hindi ito Air Force na dinisenyo para magpakitang gilas, kundi para manalo sa unang oras pa lamang ng digmaan. Tinatayang may humigit kumulang 400 modern combat aircraft ang South Korea. Karamihan ay fully mission capable at suportado ng advanced maintenance, logistics at training system. Ang gulugod ng kanilang Air Force ay binubuo ng mga F-35K Slam Eagle, F-16 Fighting Falcon, at ang pinakabago at pinakakritikal, ang F-35A Stealth Fighter mula sa Amerika. Ang F-15K ang heavy hitter ng South Korea, long range, high payload, at kayang magsagawa ng mga deep strike mission laban sa mga hardened target tulad ng command center, missile base at underground facility. Ang F-16 fleet naman ay workhorse, flexible, mabilis i-deploy at kayang magsagawa ng mga close air support, interdiction at defensive counter-air mission. Ngunit ang tunay na alas ng South Korea ay ang F-35A na may kakayahang makita ang kalaban at makatira bago pa sila madetect. Ito ang tinatawag na first see, first shot advantage. Lampas sa mga eroplano, isa pang nagbibigay lakas sa South Korean Air Force ay ang kanilang ground-to-air integration. Mayroon silang advanced radar system, airborne early warning system, at integrated air defense system na nagbibigay ng real-time na larawan ng buong himpapawid ng Korea. Bukod dito, ang mga South Korean pilot ay isa sa pinaka-well-trained sa rehiyon na may mahabang training time at regular na sumasailalim sa malalaking joint exercises kasama ang mga kaalyadong bansa na nagbibigay sa mga piloto ng South Korea ng napakahalagang karanasan sa labanan. Ayon sa kanilang military doctrine, sa unang bugso ng labanan, ang South Korean Air Force ay nakatuon sa pagbulag sa radar ng mga kalaban, pagsira sa kanilang mga air bases, at pag-neutralize sa kanilang mga missile launch sites. Kapag nakamit na ng South Korean Air Force ang air domination at wala nang kakayahan ng kalaban na lumipad ng ligtas, ang buong battlefield ay bubuksan na para sa South Korean ground at naval forces. Bukod sa Air Force, ang kapares nitong Navy ang tahimik pero kritikal na tagapagdikta ng galaw ng isang bansa. Hindi ito kasing ingay ng missile o airstrike, ngunit dito nagmumula ang kontrol sa supply line, trade route at maging reinforcement ng isang bansa. Ang bansang may malakas na hukbong dagat ay may kakayahang magtanggol ng baybayin, maglunsad ng mga long-range strike at panatilihin ang tuloy-tuloy na suporta sa lupa at himpapawid. Sa kabilang banda, ang bansang may mahinang navy ay nagiging isolated, napuputol ang logistics at unti-unting nauubusan ng supply, armas at pagkain bago pa magwakas ang digmaan. Ang North Korean Navy ay isa sa pinakamalaking hukbong dagat sa mundo pagdating sa bilang ng mga sasakyan. Tinatayang mayroon silang 700 hanggang 800 vessel na aktibo ngayon. Ngunit mahalagang linawin, karamihan sa mga ito ay maliliit, luma at dinisenyo pa sa coastal defense, hindi pa sa open sea warfare. Ang kanilang navy ay nahahati sa dalawang fleet, ang East Sea Fleet at West Sea Fleet na hindi pwedeng magsanib dahil sa heograpiya ng Korean Peninsula, isang malaking limitasyon sa coordinated naval operation. Ang pundasyon ng North Korean Navy ay binubuo ng mga patrol boat, fast attack craft at missile boat. Kabilang dito ang mga OSA-type class missile boat
at local variant na ito na armado ng anti-ship missile na dinisenyo pa sa mga hit and run attack malapit sa baybayin. Meron din silang ilang mga frigate at corvette, ngunit ang karamihan sa mga ito ay luma, may limitadong sensor, outdated air defense system at kulang sa modern anti-submarine warfare capability. Sa larangan ng submarine, may numerical advantage ang North Korea na may tinatayang 60 hanggang 70 submarine, ngunit karamihan dito ay mga diesel-electric coastal submarine at midget submarine. Ang mga ito ay dinisenyo para sa infiltration, special operation at surprise attack malapit sa baybayin, hindi pa sa sustained blue water submarine warfare. Limitado ang kanilang endurance, sensor at survivability laban sa modernong anti-submarine warfare system. Sa kabilang panig, ang South Korean Navy ay dinisenyo para sa pagkontrol ng dagat at panatilihin ito. Tinatayang may humigit kumulang 170 hanggang 180 modern surface combatant at submarine ng South Korea. Mas kaunti sa bilang kumpara sa mga North Korean, ngunit lubhang mas mataas sa kalidad, sensor at survivability. Ang doktrina ng kanilang Navy, sea control, power projection, at tuloy-tuloy na support sa air and ground forces. Ang pundasyon ng kanilang surface fleet ay binubuo ng mga modernong destroyer at frigate. Nangunguna rito ang Sejong the Great class destroyer, malalaking barko na mayroong advanced Aegis combat system, long-range air defense missile, anti-ship missile, at land attack capability. Ang mga barkong ito ay hindi lamang panlaban, kundi isang mobile command center na kayang magbantay, magdepensa at maglunsad ng coordinated strike kasabay ng Air Force. Sinusuportahan din ito ng Chongmugong Yi Sun-sin class destroyer at mga modernong frigate na may mahusay na anti-submarine warfare sensor at weapon. Sa ilalim ng dagat, dito lalong lumalayo ang agwat ng dalawang bansa. May 20 modern diesel-electric submarine ng South Korea, kabilang ang Sonwon-il class at ang bagong Dosan-ang Changho class. Ang mga submarinong ito ay mayroong advanced sonar at mas mataas na stealth technology, perpekto para sa sea denial, intelligence gathering at mga sorpresang pag-atake. Sa aktual na labanan, ang ganitong klase ng submarine force ay kayang putulin ang galaw ng mga kalaban bago pa ito ma-detect. Ngayon naman, ating pag-usapan ang missile at nuclear arsenal ng rehiyon. Ang North Korea ay mayroong napakalawak na missile arsenal. Tinatayang mayroon silang 1,000 hanggang 1,200 ballistic at cruise missile para sa iba't ibang uri at range. Kabilang dito ang short-range ballistic missile tulad ng Scud variant at KN series na kayang tumama sa buong South Korea. Mayroon din silang medium-range ballistic missile gaya ng Nodong at Poksuggong at intermediate at intercontinental ballistic missile tulad ng Hwasong-12, Hwasong-15 at Hwasong-17 na dinisenyo upang abutin ang Japan, Guam at Sitioria maging ang mainland United States. Mayroon din silang submarine launch ballistic missile, ngunit limitado lamang ang bilang nito at kahina-hinala kung tunay bang gumagana ang mga ito. Sa dami ng kanilang missile, malinaw ang doktrina ng North Korea. Ito ang saturation at terror attack, maramihan at sabay-sabay na pagpapaputok na umaasa na i-overwhelm ang mga kalaban gamit ang bilang nila. Sa usapin naman ng nuclear weapon, tinatayang mayroong 30 hanggang 50 nuclear warhead ang North Korea. Ang estimated yield ng kanilang mga nuclear weapon ay naglalaro sa 10 hanggang 50 kiloton para sa kanilang mga lumang disenyo at posibleng umabot ng 100 hanggang 250 kiloton para sa kanilang mga mas modernong thermonuclear capable devices na kanilang ipinakikita sa kanilang huling nuclear test. Gayunpaman, mahalagang linawin, ang paggamit ng nuclear weapon ay hindi taktikal na opsyon para sa North Korea, kundi isang politikal na pagpapatiwakal. Kapag gumamit sila ng sandatang nuklear, otomatikong magbubukas ito sa pandaigdigang tugon, hindi lamang mula sa South Korea, kundi maging sa mga kaalyado nito, lalo na ang United States. Sa kabuuan, ang missile at nuclear force ng North Korea ay malakas na psychological weapon, ngunit limitado ang kagamitan sa digmaan. Sa kabilang panig, ang Republic of Korea Armed Forces ay may ibang polisiya pagdating sa missile at nuclear weapon. Unang-una,
Walang sariling nuclear warhead ang South Korea, ngunit hindi ito kahinaan. Sa halip na umasa sa isang sandatang may apokaliptik na kapalit, pinili ng South Korea ang precision, layered defense at rapid retaliation na ibinigay ng mga asintado nitong missile. Sa usapin ng mga missile, tinatayang mayroong 700 hanggang 900 precision-guided missile ang South Korea. Karamihan ay conventional, ngunit lubhang accurate. Kabilang dito ang Hyunmoo series na ballistic at cruise missile, ang gulugod ng kanilang strike capability. Ang Hyunmoo 2 ballistic missile ay dinisenyo para tamaan ang mga hardened targets sa North Korea tulad ng mga command bunker, missile bases at underground facility. Ang Hyunmoo 3 cruise missile naman ay merong long range at high accuracy na kayang magsagawa ng low altitude penetration upang makaiwas sa radar ng mga kalaban para tamaan ang mga critical infrastructure ng North Korea at maging mga high official nito. Para sa mga South Korean, ang mas mahalaga ay katumpakan at bilis ng pag-atake. Gamit ang intelligence, surveillance at reconnaissance network ng mga satellite at radar, kayang-kayang tumira ng mga South Korean ng mga missile sa napakaikling panahon. Hindi sila umaasa sa saturation bombing o maramihang pagbomba, kundi sa decapitation strike at paralysis doctrine na nakatuon sa pagputol sa kakayahan ng kalaban na mag-utos at gumalaw. Sa kabuuan ng ating paghahambing, malinaw na ang tunay na banggaan sa Korean Peninsula ay hindi lamang sa North and South, kundi lumang mundo laban sa bago. Ang North Korea ay isang bansang naipit sa Cold War, hindi lamang sa kagamitan, kundi pati sa doktrina, organisasyon at paraan ng pag-iisip. Ang kanilang military strategy ay nakasandig pa rin sa mass mobilization, centralized command, shock tactics, at paggamit ng takot bilang pangunahing sandata. Sa kabilang panig, ang South Korea ay produkto ng modernong mundo, isang bansang hinubog ng malayang ekonomiya at teknolohikal na innovation. Ang kanilang military doctrine ay nakatuon sa integration, network warfare at real-time decision making. At sa modernong digmaan kung saan ang impormasyon, bilis at koordinasyon ng tunay na sandata, ito ang klase ng lakas na mahirap tumbasan. Kaya ito na ang ating value judgment. Sa isang full-scale conventional war, napakalaki ng tsansa na magtagumpay ang South Korea laban sa North Korea. Ngunit mahalagang idagdag ang isang mahalagang katanungan. Paano kung may mga bansang makisawsaw? Ang presensya ng mga kaalyado, ang reaksyon ng mga karatig na bansa at ang posibilidad ng isang regional o global escalation ay maaaring magpabagal, magpabago o tuluyang pumigil sa isang malinaw na resulta. Dahil sa modernong geopolitics, ang digmaan ay bihirang labanan ng dalawang bansa lamang. Ito ay banggaan ng mga sistema, interes at alyansa. Sa huli, ang Korean Peninsula ay nananatiling isang paalala na ang lakas ay hindi lamang nasusukat sa dami ng armas, kundi sa bilis ng desisyon, pagiging flexible at mabagsik na pag-atake. Naghahanap ka pa ba ng episode kagaya nito? Kung oo, nais kong irekomenda sa inyo ang ating episode na pinamagatang Ang Pantapat sa China. Gaano nga ba kalakas ang India? Muli, ako si Sir Ian at ito ang ating klase ng mga maangas na mahilig sa kasaysayan.